palampasin ang pagkakataong ito para ipahayag ang inyong opinyon at suporta. Balik sa inyo mga kapartners. Maraming salamat, partner Jason Rubrico, Boss D Interactive, dahil meron tayong online poll o voting sa mga tanong at gagawin natin palatuntunan. Kahit sino po pwedeng bumoto at makisa. At hindi lang po ito basta boto, kundi isa itong pagkakataon para iparating sa mga aspirante ang inyong mga suporta at sa kanilang mga pananaw sa mga isyong mahalaga sa ating bayan. Ika nga partner, damay-damay na to. Yan. Kaya naman mga kapartner, huwag magpapahuli, bisitahin na agad ang official Facebook page at YouTube channel na naka-flash sa inyong mga screens para sa gagawing online voting. Iboto ang mga senatorial aspirant na sa tingin mo ay pinakaangat sa episode na ito ng Sukatan. Approve! So eto na, wala nang paligoy-ligoy pa mga kababayan. Kilalanin na natin ang mga senatorial aspirant na harap sa hamon ng Sukatan. The SMNI Senatorial Interview, karapat dapat ka ba? Panoorin natin ang isang mabilisang pagpapakilala sa ating pong mga bisita. Isang abogado at dating tagapayo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagtapos ng abogasya sa University of Santo Tomas sa Manila at nag-aral ng Negotiation and Influence Program sa National University of Singapore. Hinubog ng karanasan bilang isang litigation lawyer na umahawak ng mga kaso sa iba't ibang larangan ng batas, kabilang ang corporate law at election law. Unang sumabak sa politika sa edad na 19 bilang kapitan ng Sacred Heart, Quezon City. Naging Special Assistant to the Chief ng Business Permits and Licensing Office at Officer in Charge ng Community Relations Office ng Quezon City. Noong 2022, nagsilbi siyang tagapagsalita at Chief of Staff ni Bongbong Marcos sa kanyang kampanya sa pagkapangulo. Kalaunan ay naging Executive Secretary ng Pangulo. Ngunit matapos ang kabi-kabilang kontrobersya, siya ay nagbitiw sa pwesto. At mas nakilala ng sambayan ng Pilipino dahil sa matapang nitong pagsiwalat ng katiwalian sa administrasyon. Sa unang pagkakataon, sasabak upang maging mambabatas. Tumatakbong senador bilang independent candidate, Attorney Vic Rodriguez. Isang retiradong opisyal ng Philippine Marine Corps. Nagtapos sa Philippine Military Academy mula sa matatag class of 1979 at nakakuha ng Master's Degree in Defense Studies mula sa University of Canberra, Australia. Tumanggap ng iba't ibang natatanging pagkilala bilang sundalo ng bayan. Kabilang na ang pinakamataas na gantimpala sa militar dahil sa kanyang katapangan. Namuno sa iba't ibang operasyon laban sa komunistang CPP and PANDF at nagpakita ng kausayan sa mga larangan ng digmaan. Unang sumubok na pumasok sa politika bilang senador noong 2010, ngunit hindi pinalad. Sa darating na halalan, muling tatakbong senador sa ilalim ng Nacionalista Party, retired Philippine Colonel Ariel Querubin. Kilala bilang Filipino singer, songwriter at abogado. Nagtapos ng communications degree sa Ateneo de Manila University at nag-aral ng abogasya sa University of the East. Naging bahagi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation bilang Vice President for Entertainment. Bukod sa musika, siya rin ay nakilala sa kanyang matapang na political opinions at advokasya para sa pagbabago sa entertainment industry. Isa siya sa sumuporta sa matagumpay na pagtakbo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte noong 2016. Ngayong halalan, susubukan tumakbo bilang senador upang magsulong ng mga batas laban sa korupsyon, reforma sa entertainment industry at ibalik ang diplomasya sa pagdinig sa Senado. Tumatakbong senador mula sa PDP Laban, Attorney Jimmy Bondo. Bayan, masugid nating mga taga-subaybay Pilipinas, handa na ba tayo sa pagsisimula ng Sukatan, the SMNI Senatorial Interview? Karapat dapat ka ba? Ngayon, kilalanin pa natin ng mas malalim ang mga ginoo na ating pong bisita. Sa unang bahagi po ng ating programa, bibigyan natin sila ng pagkakataong ilahad ang kanilang top 3 priority platforms. Simple lang. Ano po ba yung plano nila para sa bayan? Ngunit tandaan, 2 minuto lamang ibibigay niyong panahon at na kayo po ay magpapakatotoo, siguraduhin malinaw ang inyong layunin. Pilipinas, makinig na mabuti, ito ang kanilang pagkakataong ipaalam
at ipahayag ang kanilang hangaring maglingkod sa bayan. Simulan natin kay Attorney Vic Rodriguez. Sir, ano pong tatlong pangunahing plataforma na inyo pong tututukan sakaling kayo pagbigyan na maging senador? Magandang gabi, MJ. Magandang gabi ho sa mamamayang Pilipino. Ako ho ay si Attorney Vic Rodriguez. Ako'y tumugon sa hamon ng hakbang na maisog upang pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. At bilang senador ninyo, aking pinangungunahan ang war on corruption, aking ibababa at amyandahan ang plunder law. Ibababa ho natin ang threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa po natin yan, aking ipapanukala na maibalik ang kaparusahang death penalty sa lahat ng magiging guilty sa kasong plunder at nais ko ring iparehas ang sahod ng mga nasa probinsya sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila sapagkat hindi totoo na mas murang manirahan at mas magaang ang buhay sa probinsya. Maraming salamat, Atty. Vic. Ngayon naman, pakinggan natin si Colonel Ariel Quirubin. Ito na ang panahon para ihayag ang inyong mga plano. Ano ang mga aksyon ninyong gustong tutukan para sa ikabubuti ng ating bayan? 2 minuto po, sir. Ayan, maraming salamat sa iyo, Boss Dada, at magandang gabi sa lahat po ng sumusubaybay sa programa na to. Ako po si Ariel Quirubin. Ako po ay tatakbong senador dahil ang tingin natin, walang matapang na nasa Senado ngayon na magtuloy ng laban para sa korupsyon. 2 beses tayo nakulong, lumalaban tayo sa korupsyon, namatay tayo, no? At nasubukan natin na nadala sa morgue dahil sa paniniwala natin na dapat maiayos natin ang gobyerno. Ngayon, tatakbo tayo na ito ang plataforma na maisusulong natin. Unahin ko muna kasi bet ko yan, pero unahin ko yung ko, no? Yung corruption, lalabanan natin yan, no? Yung B, ito yung bigas o busog na tiyan. At tabalak natin na lahat na nakatiwangwang na military reservation, gawin natin, taniman natin, lagyan natin ng poultry, piggery o even grazing land para bumaba yung presyo ng mga bilihin. Yung E is kalidad na edukasyon at yung T, trabaho at sapat na kita. Ito, papanindigan natin kasi kailangan natin na matapang na senador, no, para lumaban sa korupsyon at walang takot na titindig para sa taong bayan. Maraming salamat po, Colonel Ariel Quirubin. At ang pinakahuli sa ating pong mga panauhin, si Attorney Jimmy Bondoc, meron po kayong 2 minutes, sir, para po sa inyong top 3 priority platforms. Salamat, Boss MJ, Boss Dada, at kamusta po kayo, Pilipinas kong mahal? Kamusta kayo? Kumakain pa ba kayo ng 3 beses sa isang araw? Ligtas pa ba yung paglalakad ninyo sa mga kalsada? Ako po si Attorney Jimmy Bondoc, abogado na po ngayon, musikero, habang buhay, at ngayon po ay isang aplikante sa pagkasenado. Alam niyo po, 2 po na major legislative platforms ang bibigay ko sa inyo. 2 platforms, legislative tsaka non-legislative. Sa mga batas po, lalabanan natin ang corruption. We have to institutionalize anti-corruption. Hindi pwedeng by executive order lamang. Bukod doon, yung mga rules, yung guidelines ng COA 2015-01 tungkol sa confidential at intelligence funds, isabatas na natin para wala nang magkaroon ng mga tanong tungkol sa confidential funds. No? Pagdating po sa health, itigil na po natin ang pagkulong sa mga pasyente na hindi makapagbayad. Yung Anti-Hospital Detention Act, alam na alam ko po kung paano patibayin yan upang hindi na makatakas sa mga ospital sa pagkakulong sa mga pasyente. At ang edukasyon po, sa experience ko po sa PAGCOR, yung school feeding ang dapat number 1. Pag pinapakain po ang bata, tumatalino. At ang non-legislative naman po, ibabalik po natin ang diplomasya at disiplina sa Senado. Ang diplomasya po ay ang mahinaang pagtalakay sa mga problema sa bayan. Kasi ngayon, ang pagtalakay natin at bangayan ay nakakadagdag pa sa problema natin. Kaya ibalik natin ang diplomasya at disiplina sa Senado.
Maraming salamat, Attorney Jimmy. Ako, mainit, partner. Yun. Ang talagang tatlong kanilang panukala na kanilang tututukan. Para sa mga tumatakbo ngayong eleksyon, dapat bang walang foreign military bases dito sa Pilipinas? May dudugto natin ito sa issue ng EDCA. Ang una pong magpapahayag ng kanyang sagot ay si Attorney Vic Rodriguez. Sir. Malinaw na bawal ang base militar ng Estados Unidos sa kahit saang bahagi ng Republika ng Pilipinas. At ang ating basehan dyan ay Article 18, Section 25 of the Constitution na nagsasabing bawal ang foreign military bases, troops, or facilities. At yan din ay alinsunod doon sa tinatawag nating Article 2, Section 7 of our Constitution na dapat ang ating foreign policy ay independent. Interest ng Pilipino, hindi interest ng banyaga. And in what's happening to our country now, hindi interest ng ating matagal ng alyadong Amerikano. And finally, nakikita natin lately sa pahayagan, bawal din po yan under Article 2, Section 8 of our Constitution na dapat meron tayong pambansang polisiya na bawal kahit sa ang bahagi ng ating bansa, ng ating teritoryo, ang mga gamit militar ng Estados Unidos na kayang magkaroon ng nuclear capability at maglunsad, hindi lamang ng defensive war, kundi ng isang offensive war. Salamat, Attorney Vic Rodriguez. Susunod po si Colonel Ariel Kerubin. 2 minuto po para sa inyo, Colonel. Yeah, tama yung sabi ni Attorney Vic, no, na bawal talaga yung base militar ng Amerikano, no? Kaya nga, wala naman base militar ang Amerikano dito ngayon. Yun nga yung sinasabi natin na EDCA. Ganito yan, no? Kasi lahat ng accomplishments ko noong araw na nasa serbisyo tayo, malaking tulong, no? Nadali natin si Abu Sabaya dahil sa tulong ng mga Amerikano, no? Na balikatan ang term nila na ano. So, tayo, no? Kasi sa ating ngayon, we should admit na we cannot stand on our own, no? Pag binubuli ka na isang superpower, you need somebody, no, na pwede mo sandalan. But forever, we will not be dependent on these superpowers. Dapat talaga isulong nung yung self-reliance, defense posture, Revitalization Act na bagong pirma na. Madaliin natin kasi yun lang ang paraan na makipakita natin sa lahat na kaya natin tumindig na sa atin, no? Dahil kung kaya natin tumindig on our own, we will get more concessions from all these superpowers. Dahil yung posisyon natin dito sa region na to, ang ganda, very strategic na pinag-aagawan tayo ng kahit na sinong superpowers. Pero dahil ngayon na hindi pa natin kayang tumindig at binubuli ka na isang superpower, we need to look for a big brother, no, nasasandala for the meantime. And dapat nga tayo isulong natin yung ROTC natin na when push comes to shove, meron tayong robust na reserve force dahil yan din ang pwede natin para mapaalis natin itong mga superpowers na ngayon nag-i-influence sa atin, no? We need to stand on our own. Maraming salamat po, Colonel Kerubin. Samantala, may 2 minuto rin si Attorney Jimmy Bondoc para po sa kanyang sagot. Alam mo, very interesting sa wakas, meron kaming pagkakaiba ng opinion, no? Kasi madalas kaming tatlo po, we have a kinship, no? Pero sa wakas, may magkaibang panig. Kasi po, ako po ay pumapanig dun sa constitutional provision cited by Attorney Vic. Kasi bawal talaga unless magkaroon tayo ng treaty, no, as concurred by the Senate. At meron tayong foreign talaga na independent policy. Ngayon, kung ang sinasite naman na RA 10242 ni Colonel Kerubin, napakaganda rin, yung Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. At nakalagay po sa batas niya, napakalinaw, to foster partnerships with allied nations. Yes. Kasi po, ang pagpanig po natin sa US has proven to antagonize our neighbors. So ang para sa akin po, kung magkakaroon man ng military bases dito, dapat dumaan sa proseso, approved ng Senado. Number 2, hindi isang bayan lang. It has to be partnerships with allied nations.
Bukod po dyan, sa pag-open sa bases sa marami, no, is kailangan po buksan natin ang negosyo natin. Bigyan natin ng economic interest sila sa West Philippine Sea. Dahil ang tao po, mas ginaganahan kung may pagkakabuhayan sila dyan at mas pagtatanggol nila ang West Philippine Sea kung nakakakuha sila ng methane hydrates dyan ng mga isda. Kaya, aside from military, bigyan natin ng economic interest ang partners. Focus, emphasis on the plural. Saglit kong binisita mga partners and senatorial balls yung ating feed sa YouTube. At mainit na itinatanong ng ating mga netizens patungkol dito sa mga Afghan refugees na nandito na sa atin, samantalang may malakas na pagtutol itong si President Donald Trump patungkol sa mga mapapasok na mga immigrants sa kanilang bansa. Ano pong masasabi niyo dito? Una pong sasagot si Atty. Jimmy Pombo. Alam nyo kasi, we have to be very careful do kasi yung iba ginagawang race issue or yung non-refoulement na tinatawag sa international law. Pero ang totoo po kasi, noong araw nga, nagkaroon na tayo ng problema nung nagkaroon ng masyadong maraming ibang lahi, mga Chinese, di ba? Na nung nagkaroon ng mga Pogo, nagkakaroon talaga ng mga tinatawag nilang social disturbances or conflicts. And hindi natin siguro tuloy ang national security natin. So siguro kung may tutularan man tayo kay Donald Trump is higpitan natin ang ating borders. Huwag naman tayo porky third world lang daw tayo kuno ay hindi tayo stricto sa ating borders. Kung may papasok man dito, dapat dumaan sa malino na proseso na kinikilala natin ang bawat isang ulo na pumapasok sa bayan nito because this is a matter of national security. Maraming salamat. Attorney Jimmy, siyempre si Colonel Kerubin, hingan natin ng opinion. 1 minuto po para sa inyo. Well, kung itong pinag-uusapan natin, yung mga Afghan refugees, no? At hindi naman to bago na kasi noon meron din tayong Vietnamese refugees, meron nga dati mga Russians, no? Doon sa Giwan, sa ating Kung ang intention lang, no, kasi for humanitarian reasons, i-hold lang sila dito, wag naman natin na patagalin din kasi gaya nga ng mga Vietnamese refugees, nilipat natin sa Australia, lumipat na Alam mo, itong mga to na na-displaced, kailangan din natin na pagbigyan sila, tao rin naman sila, no? Pero dapat, maingat tayo kasi kung sasabihin natin na Afghan refugees ito, baka may mga Taliban pa dyan, may mga no? So, dapat talaga maging tayo, maingat tayo tungkol dito. Siyempre, panghuling sasagot si Atty. Vic Rodriguez. For humanitarian reason, yes, wala tayong problema ron, wala tayong pagtatalunan. Subalit, kinakailangan may transparency. Sino ba ang nagdedesisyon sa pulisiyang ito? Ang sinasabi, temporary lamang sila rito habang pinoproseso ang visa patungo yata or tila papuntang Estados Unidos. Bakit hindi na lang sila ipinapasok sa Estados Unidos habang pinoprosesa yung kanilang papeles or dokumento? Anyway, doon din naman sila papunta. Hindi tayo nagiging madamot. Subalit may problema nga tayo, hindi nga natin mapakain at mabigyan ng murang pagkain at pabahay ang ating mga mamamayan. Magpapapasok ka pa, whether temporary or not. But itong ganitong proseso for humanitarian, yes, but there must be more transparency. Ayan, narinig po natin, mga kababayan, ang opinyon ng ating pong mga panauhin. Boss D, ano masasabi mo? Matindi itong episode na ito. At napakauhusay ng ating mga guests. Talaga naman para silang para tayong nasa Miss Universe, yung beauty pageant. No?